Local police are now saying at least one passenger on board the Air India flight. The Prime Minister has met the lone survivor, Ramesh Vishwas Kumar, right here at the civil hospital. Condolences to all the bereaved families. We understand their pain and also know the lone survivor of AI-171, some of the families of the victims of those who died in this air crash. Na-imagine mo na ba ang biglaang pagbagsak ng isang eroplano ilang segundo pa lang matapos ang paglipad? Isang normal na araw, isang punong flight ng mga pasaherong may kanya-kanyang pangarap at sa loob ng ilang saglit naging abo ang lahat. Sa kwentong ito, balikan natin ang madilim na trahedya ng Air India Flight AI-171 mula sa masiglang araw bago ang biyahe hanggang sa kahindik-hindik na pagbagsak nito sa gitna ng isang residential area sa Ahmedabad. Isang kwento ng pagkawasak, ng kalungkutan at ng isang milagro sa gitna ng trahedya. Ano kaya ang pakiramdam ng tanging taong nakaligtas sa impyernong bumagsak mula sa langit? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Hunyo 12, 2025. Isang mainit at maliwanag na hapon sa Ahmedabad, India. Sa Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, abala ang mga ground crew sa paghahanda ng susunod na biyahe patungong London Gatwick. Sa runway, nakahanda na ang Air India Flight AI-171, isang Boeing 7878 Dreamliner na tila payapang nakatigil ngunit puno ng enerhiya sa loob. Mahigit 240 na pasahero at crew ang sakay nito, mga business travelers, bakasyonista at ilang estudyante, bitbit ang kani-kanilang mga pangarap na makarating sa Europa. Eksaktong 1:38 ng hapon, binigyan ng clearance ang eroplano para sa take-off mula sa runway 23. Umugong ang malalakas na makina habang unti-unting umarangkada ang eroplano sa aspalto. Sa unang segundo ng pag-angat nito sa himpapawid, tila wala namang kakaiba. Tuloy-tuloy ang pag-asenso ng aircraft sa ere, kumakaway ang ilan sa mga pasahero sa mga bintana habang papaakyat ito sa ulap. Ngunit ilang saglit lang ang lumipas, biglang may nangyaring hindi inaasahan. Mula sa cockpit, isang distress call ang ipinadala, isang mayday signal. Humina ang thrust ng mga makina. Ang mga piloto, sa gitna ng tensyon at lumalalang sitwasyon, ay pilit na isinasaayos ang altitude at direksyon ng eroplano. Ngunit habang patuloy ang kanilang pag-angat, tila biglang naging mabigat ang kilos ng eroplano. Parang may humihila pababa sa buong aircraft at ang mga makina ay hindi na nagbibigay ng sapat na puwersa. Pilit mang kinokontrol ng mga piloto, hindi na tumutugon ng maayos ang eroplano. Lalong tumindi ang tensyon sa loob ng cockpit, nasa taas na sila ng himpapawid na kapag hindi nila naibalik sa kontrol ay maaring humantong sa tiyak na trahedya. Masyado na silang mataas para basta-basta mag-abort. Hindi na ito basta emergency, ito ay naging desperadong laban para mailapag ang eroplano bago ito tuluyang mawalan ng lakas o direksyon. Nagpumiglas ang Dreamliner sa ere, lumalaban sa bawat segundo, tila sinusubukang bumangon sa isang sitwasyong lampas na sa normal na aberya. Ngunit bago pa man sila makahanap ng solusyon, biglang bumulusok pababa ang eroplano. Sa isang iglap, tila bumulusok ito na parang batong inilaglag mula sa langit. Mabilis, walang pasintabi, at sa ilang segundo lamang, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa Megani Nagar, isang mataong residential area malapit sa airport. Tumama ang eroplano sa isang gusali ng hostel na tinitirhan ng mga medical students at ilang kabahayan sa paligid ang nadamay. Walang naging babala. Bigla na lamang may apoy at pagputok mula sa himpapawid. Ang katahimikan ng lugar ay napalitan ng sigawan, iyakan at makapal na usok na bumulwak sa kalangitan. Ang eksena ay naging bangungot. Nabiyak ang katawan ng eroplano, nagkapira-piraso ito at nagkalat sa mga bubong, kalsada at bakuran. Sumiklab ang sunog at agad na nilamon ang fuselage. Sa loob lamang ng ilang minuto, nasunog at nadurog ang daan-daang pangarap. Karamihan sa mga sakay ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong makaligtas. Isa itong trahedyang hindi inaasahan, isang paglipad na hindi na nakabalik sa lupa ng ligtas maliban sa isang maswerteng tao.
Sa London, si Vishwash Kumar Ramesh ay kilala sa kanilang komunidad bilang isang tahimik na lalaki. Hindi siya palakwento, hindi rin mahilig sa paglalakwatsa. Isa siyang engineer na halos 2 dekada nang naninirahan sa United Kingdom kasama ang kanyang asawa at ang kanilang 8 taong gulang na anak. Tahimik ang kanyang pamumuhay ngunit puno ng kahulugan. Sa araw, masigasig siyang nagtatrabaho. Sa gabi, isa siyang mapagmahal na ama na palaging inuuna ang pamilya. Noong unang linggo ng Hunyo 2025, nagdesisyon siyang lumipad pa uwi sa India. Hindi ito planong bakasyon. Ito ay isang mahalagang pagtitipon ng pamilya na hindi niya kayang palampasin. Isang reunion sa kanilang bayan sa Gujarat kung saan muling magkikita-kita ang mga kamag-anak na matagal na ring hindi nagkakasama. Sa biyahe niyang ito, kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Ajay. Si Ajay ang kababata niyang kaibigan, ang kakampi sa lahat ng laban at ang taong palagi niyang sinasandalan noong sila ay mga bata pa. Lumipas ang ilang araw sa India. May tawanan, may kwentuhan, may mga gabing mahaba ngunit puno ng alaala. Hindi niya inakala na ang simpleng pagbabalik na ito sa bayan ay magiging simula ng isang bangungot na babago sa kanyang buong pagkatao. Hunyo 12, tanghali. Sa airport ng Ahmedabad, ramdam pa rin ang init ng araw kahit nasa loob na sila ng terminal. Tumatawa pa si Ajay habang inaayos ang kanyang backpack. Si Vishwash, tahimik ngunit ngumiti rin. Habang lumalapit sa gate, hindi niya alam na iyon na ang huling sandaling makikita niya ang kapatid na buo. Sa flight na upo si Vishwash sa 11A, malapit sa emergency exit. Isa itong pwesto na hindi niya pinili para sa kaligtasan, kundi para sa karaniwang kaginhawaan. Sa mga sumunod na minuto, naging blur ang lahat. Nang magising siya, wala nang upuan, wala nang mga boses ng crew, wala na ring kapatid na si Ajay. Isang amoy ng nasusunog na plastik at laman ang sumalubong sa kanya. Malabo ang paningin. Namamanhid ang kanyang katawan. Ang paligid ay wasak at puno ng abo. Sa kaliwa niya, nakabuka ang isang bahagi ng fuselage. Isang exit. Bukas. Ngunit napapaligiran ng apoy. Nang unti-unti siyang bumangon, dumaan ang mga sandaling hindi niya alam kung panaginip o katotohanan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti, masakit, namamaga. Ngunit gumagalaw pa. Ang mukha niya ay may sugat, may dugo sa kanyang kilay at sa gilid ng labi. Humihingal siya. Mabigat ang paghinga, parang sinasakal ng usok ang kanyang baga, pero naroon siya, buhay. Habang lumalapit siya sa exit, kinailangan niyang dumaan sa mga sirang upuan, mga katawan na hindi na kumikilos, mga bahagi ng eroplano na nagbabaga. Isa-isang hakbang, gumapang siya. Sa bawat segundo, pakiramdam niya ay mauubos ang kanyang lakas. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang imahe na paulit-ulit, ang mukha ng kanyang anak. Hindi siya pwedeng sumuko. Paglabas niya ng eroplano, doon lang niya narinig ang tunog ng sirena, ang sigawan ng mga tao, at ang alingaw-ngaw ng trahedya. Sa dami ng usok, halos hindi niya makita kung nasaan siya, ngunit alam niyang nakalabas na siya. Alam niyang nakaligtas siya sa isang bagay na wala siyang karanasan, wala siyang paghahanda, at wala siyang kontrol. Pagdapa niya sa damuhan ng residential area, tuluyan siyang nawalan ng lakas. Ilang minuto pa dumating ang mga rescuer. Nakita nila ang isang lalaking duguan, halos walang malay, nanginginig, ngunit buhay. Sa buong flight na may sakay na mahigit 240 katao, siya lamang ang natira. Si Vishwash lang, siya lang ang hindi kinain ng apoy, siya lang ang lumaban at lumabas. Dinala siya sa ospital. Ilang araw siyang nasa kritikal na kondisyon. Walang katiyakan kung kakayanin pa ng katawan niya ang trauma at sugat. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, araw-araw siyang bumabangon. Araw-araw, pinipilit niyang intindihin kung bakit siya naligtas. Bakit siya? Bakit hindi ang kapatid niya? Bakit hindi ang batang babae sa likuran niya na ngumiti pa bago sila lumipad? Ang mga sagot ay walang katiyakan, ngunit isang bagay ang tiyak, si Vishwash ay naging simbolo ng kaligtasan. Isang patunay na kahit sa gitna ng karimlan, may mga milagro pa ring nangyayari.
Ngunit hindi iyon kaligtasan na masaya. Hindi iyon kwento na matatapos sa pagngiti. Dahil sa bawat gabi na natutulog siya ngayon, dala niya ang mga tunog ng pagsabog, ang amoy ng sunog at ang bigat ng pagkaligtas habang lahat ng nasa paligid niya ay nawala. Sa kanyang katahimikan ngayon, hindi na siya ang parehong Vishwash noon. Siya na ang lalaking tinagurian ng mundo bilang the lone survivor, ngunit sa kanyang puso, isa siyang taong iniwang nabubuhay sa alaala ng isang trahedyang hindi niya kailanman malilimutan. Makalipas ang ilang linggo ng paggaling, si Vishwash ay nananatiling tahimik sa publiko. Hindi pa siya nagbibigay ng anumang panayam ni isang salita tungkol sa nangyari. Ngunit sa ospital kung saan siya nagpapagaling, araw-araw ay binibisita siya ng mga taong hindi niya kilala. Ilan ay nais lamang siyang masilayan, ang iisang kaluluwa na lumabas mula sa isang trahedya na kumitil ng daan-daang buhay. Sa kanyang silid, madalas siyang nakatanaw sa bintana. Hindi niya kinakalimutan ang bawat imahe, ang sigaw ng bakal habang pumuputol, ang apoy na tila may sariling buhay, at ang malamig na kamay ng kanyang kapatid na hindi na muling kikilos. Hindi niya alam kung kailan siya babalik sa normal o kung may normal pa bang naghihintay sa kanya. Ngunit sa bawat tibok ng puso niya ngayon ay may dalang bagong mensahe. Isa siyang alaala ng trahedya, ngunit higit doon, isa siyang paalala ng kung gaano kahalaga ang bawat segundo ng buhay. Sapagkat minsan, sa isang iglap, maaaring magdilim ang langit at punitin ng apoy ang katahimikan, at ikaw na lang ang matitirang buhay para magsalaysay. Sa bawat trahedya, may isang kwento ng pag-asa. Si Vishwash Kumar Ramesh ay hindi lang biktima, kundi isang patunay na kahit sa gitna ng abo, may nabubuong pagbangon. Kung gusto mong mapanood pa ang mga kwentong kagaya nito, mga tunay na pangyayari, masinsinang pag-uulat at makabagbag damdaming salaysay, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para lagi kang una sa bawat bagong kwento.